to give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Sabihin niyo po, Amen! Amen! Mas malakas na Amen! Alam niyo ba, pag sinasabi nating Amen, every time na we confess that praise God, may nangyayari pong kaganapang maganda sa kalangitan? Gusto niyo po ba na ang lahat ng nangyayari sa kalangitan ay mangyari din dito sa lupa? Kapag ka po may mainit na pagsambat, nag-aapoy na pagmamahal sa kalangitan at patuloy na tayo po ay nakikiisa sa kalooban ng Diyos, nagaganap sa lupa ang nagaganap sa langit. Amen! Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! Kamusta po ang tulog? Wala sa haba ng tulog kundi paano ka gumising. Minsan ang ikli nga lamang po ng tulog, pero ang pagising mo ay puno ng saya at ligaya. Minsan naman kaya haba-haba ng tulog, puno ng pagod. Naranasan yun, may galing ka sa tulog pero pagod ka. Galing ka sa pamamasyal, sabi mo pa ganito, tara, mag-take tayo ng bakasyon, o sige, let's take vacation, okay. Nag-travel kayo, namasyal kayo, nakita nyo magagandang tanawin, pero pag uwi mo, gusto mo magpahinga. Samantalang namasyal ka para mapahinga. Pag uwi mo, pagod ka pa. Alam niyo po, sa totoo lang, lahat ng pagod, anumang uri ito, pagod ng pisikal, pagod ng damdamin at isipan, sa Panginoon, there is strength. There's no like in the presence. Sabi nga, there's no comparing. Wala, hindi mo pwedeng ikumpara ang presensya ng Diyos sapagkat sa piling ng Panginoon ay may kapahingahan. Naalala ko yung awit Sa piling mo'y may Sa piling mo'y may, di ba gano'n? Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Musikero, halika nga dito. Kawitin lang natin yan habang nakaupo sila, di ba? Ano yan? Puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos ako'y iyong iyo, ang puso ko'y baguhin mo. Pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sige nga, lagay natin yung kamay natin sa puso natin. Haranahin natin si Lord. Let us worship the Lord. Piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos ako'y iyong iyo. Ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Tuloy mo lang anak habang nagsasalita po ako. Alam niyo, one time, naligaw kami ni Pastor Jan. Galing po kami ng Pande or Plaridel. Sabi niya, ma, mag-NLEX na tayo pa uwi para mas mabilis. Dahil may inahabol po akong tao, kakausapin ko po, naghihintay. Supposed to be, dapat, makukuha lamang po ng mga wala pang 1 hour, makakauwi po kami kung mag-NLEX. Ang problema, nalito po kami, papasok ng NLEX. Ang napasukan po namin, imbis na pa south, pa north. Hindi namin alam, nasa Pampanga na pala kami. So, mai-stress ka. Talagang si Pastor Jan, mai-stress. Sabi niya, ayaw niya ako sisihin kasi lagi namin pinagsasabi na hindi naman natin gusto lagi nagkakamali tayo. Hindi natin sinasadyang saktan natin ang isa't isa. Kaya lang minsan pinapaintulot na magkasakitan tayo. Pero paraan ng Diyos para tumibay ang pagmamahala namin. Lagi ko sinasabi po sa kanya yon at lagi niya rin po itong pinapaalala. So nakita ko talaga nagkunot yung noon niya kasi siyempre gas, time, tapos may kausap pa kami. Alam mo ginawa ko? Nagpatugtog po ako yung team song namin. Sabi ko, let us enjoy the ride, Dad. Matagal ng panahon na hindi tayo nagkukwentuhan tungkol sa ating buhay. Balikan natin kung paano mo ako niligawan. Kasi, haharapin ba namin yung pagkakataong yun na nagkamali kami, na tuluyang kaming malungkot? Masayang ang sandali na magkasama pa kami? Let us enjoy the ride and alalahanin natin kung paano tayo nagsimula na ang Diyos ang nagpasimula. Tapos habang kumakanta yung team song namin, kinikilig kami. Tapos nagkwento siya. But this time, alam nyo ba na walang ibang tunay na mas may malalim na pagpapakilig kundi ang Diyos? Every time na aalalahanin po natin kung gaano siya kabuti sa kabila ng ating pagbagsak, pagkakamali, pagkukulang,
mga kahinaan na hindi ho natin pinapalakas sa piling ng Diyos. Pero si Lord, yung pagmamahal niya, hindi nababago yung temperatura, no? Kayo pagka nagkainisan kayo mag-asawa, nagkaasaran kayo magkaibigan, parang akala mo wala na yung pag-ibig eh. Pero si Lord, iisang tema ng temperatura ng kanyang pagmamahal. Kaya every time na may mga issue yung puso natin, issue yung buhay natin at hindi nagiging madali, punta agad tayo sa piling ng Diyos. Kasi ito yun eh. Let's worship the Lord. Sa piling mo, Sa piling mo'y may buhay. Di mo ba Sa nakakakilig? piling mo'y may Wala na ba yung kilig ni Lord? Wala na ba? Ang puso Simulan mo, Panginoon, bago kami ko'y makinig ng salita mo. lumalakas. Pakiligin mo kami, Panginoon. Piling ka. Palakasin mo kami, Lord. Diyos ako'y iyo. Ang puso ko'y baguhin mo. Pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Alam niyo po, napakarami ko na pong pagtayo sa pulpito, hindi ko na po mabilang. 35 taong ka na ba nagpapastor? Napakarami ng topic. Napakarami na pong panahon ng buhay ko na mas ginugol ko po sa paghayo at paglilingkod. Mas marami pa po akong time sa ibang tao na ginugol, aminin ko, kesa sa sarili kong pamilya. Mas marami po akong inilagay na lakas, oras, panahon. Hindi ko to pinagyayabang. Ang dalangin ko lang sana nagsimula akong tama, matapos ng tama. Marami ho kasing nagsimula ng tama, nagwakas ng mali. Ang dalangin ko sa anumang lakbayin natin, punta lang lagi tayo sa piling ng Diyos sapagkat ang pinakamalaking issue ng buhay natin ay yung laman ng puso natin. Bigay man natin ang lahat ng yaman na meron tayo, busin man natin ang ating lakas. Kung mali ang kondisyon ng puso natin, sayang ang lakas, sayang ang pera at panahon. Hayaan natin sa umagang ito ay ikondisyon ng Diyos ang puso natin. Sa uling awit nga, get, sa piling mo! Sa Piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas. Palakasin mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Diyos ako'y, Diyos ako'y iyo. Ang puso ko'y baguhin mo. Pagkat ako'y uhaw sa piling Pagkat ako'y mo. uhaw. Pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Pagkat ako'y uhaw. Pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Dalangin po namin na kung kami po ay nawawala ang uhaw sa iyo, uhawin niyo po kami, Panginoon. Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng ligaya, kapayapaan at kakontentuhan. At sa mensaheng aming madidinig, magpatuloy po kami sa tunay na landasin ng plano at pangako mo at destinasyon na itinalaga mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, dakilang Diyos. Gamitin mo lamang akong alulod ng iyong biyaya at pagpapala. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Glory to God! Sino rito walang pangalan? Oh, nagulat kayo. May pangalan po tayong lahat at napakahalaga po niyan. Amen. Hindi pa uso na ng birth certificate, talagang kailangan ng pangalan ng isang tao. Dahil ang pangalan ay pagkakilanlan ng personalidad at pagkatao mo. Kapag ikay mag-a-apply ng trabaho, hindi pwedeng blanco pag tinanong what is your name. Ang unang kataga na lalabas sa labi ng isang tao para kilalanin ka ay ano nga ba pangalan mo? At dahil lang ng pangalang yan, dapat po iingatan natin kasi lisensya yan eh. Di ba? Ang pangalan mo ay nagmimistulang lisensya, nagmimistulang ticket. Kaya nga po, merong mga dangal na inilalaban ang nakapaloob na kanyang pangalan. Nakapagdedemanda po ang tao kapag sinira ang iyong pangalan. Kapag ikaw ay doktor, nagkamali ng opera, hindi mo pinagbuti, tatanggalan ka ng lisensya. Kapag ikaw ay abogado, nasuhulan ka, tatanggalan ka ng lisensya. Naalala ko si Darrell, ang laki ng pangalan mo. Pirma po niyan, binabayaran. Kapag yung katiwalian, saan yun? Sa custom, tama ba ako? Dahil may pailalim, Darrell, pirmahan mo lang, mailabas ang kontrabandos na to. Yung pirma mo ang magpapahamak sa'yo. Pirma ng pangalan mo. Kaya huwag nating maliitin kung anong pangalan meron tayo. Dahil ang sumpa at biyaya ay nakapaloob sa pangalan mo. Nandyan po ba kayo? Pangit o magandang pangalan mo?
Uso ho ngayon, Tagalog na Tagalog ang pangalan. Pahabaan ng pangalan. Naalala nyo ba, merong bata umiiyak kasi pagod na pagod siyang isulat yung pangalan niya. Sobrang nasa papel. Yung iba naman sa sobrang ikli, letter lang halos. At sa dami ng anak, minsan ang pangalan, nasan si 1, si 2, si 3, si 4, di ba? Pero pinag-iisipan po ba natin nang ipinangalan natin ang pangalan niyan sa ating anak? Ako nga po, nagpaanak ng 5 tuta. Pinag-isipan ko pa kung anong ipapangalan ko. Meron ho doon, kwentong aso lang ha, meron ho doon, namatay na ng 2 oras. Sabi ng anak ko, Mami, i-mouth-to-mouth resuscitation mo. Ikaw nga kaya? Nagtrabaho ko sa ospital, wala akong mouth-to-mouth eh. Sabi niya, mabubuhay yan man, nakita ko rito, i-mouth-to-mouth mo. Kayo mag-mouth-to-mouth. 2 hours na eh. So ang ginawa ko, pinag-pray ko, in Jesus' name, I speak life. Natatawa po yung mga nasa paligid ko, mga anak ko, pero nakilehan sila. My God, after 2 hours, bumalik yung hininga. So napakahalaga pala ng panalangin. Ang panalangin, kahit saan mo i-apply, powerful. Kaya pala si Ate Dali, lahat pinagpe-pray. Nakukuha pala sa prayer ang lahat. And the very secret of the anointing of the Lord, the very secret of the successful life is prayer. Pag samasamahin man ang pinamagagaling na mahuhusay na pastor sa loob ng iglesia, magyang lahat na mayayaman para suporta ng pangangailangan ng iglesia. Pero kung walang luluhod, mabuhay ang simbahan. Dahil ang isa sa matibay na pundasyon ng gawain ay panalangin. Mababago ang asawa mo, hindi dahil magpapaseksi ka, dahil natitingin sa iba. Kahit anong pagpapaseksi mo dyan at malambis universe ka, kapag yan ay may stronghold ng maraming asawa, dadami pa rin ang asawa niyan. Prayer is the very powerful weapon sa lahat ng gawa ng kadiliman. Ang problema, dito kulang ang maraming Kristiyano, Ate Dali. Pag piyesta, puno. Birthday, puno. Prayer meeting, wala. Boring ang prayer, ate. Kasi parang wala akong nahihita. Parang tahimik ang Diyos. Siyempre, tahimik siya kasi nakikinig siya ng prayer mo. Dok, halimbawa, pag may kausap ka, salita ng salita, nakikipagsabayan ka ba? Tatahimik ka para makinig ka. Kaya hindi ibig sabihin na kapag salita ka lang ng salita, walang nadidinig ang Diyos. Dahil good listener si Lord. Kahit na hindi mo pa sinasabi, alam niya na laman ng puso mo. Pero kailangan nating magsalita. Amen ho ba? Kailangan nating ibuka ang ating bibig. At dahil sa bibig na yan, ituro niyo yung bibig na to. Marami ang may sumpa, marami ang may pagpapala. Napakaliit na bahagi ng katawan. Babaan nyo na po, baka makagat nyo daliri nyo. Napakaliit na bahagi ng katawan, pero makalilikha ng napakaraming sumpa. Napakaliit na bahagi ng katawan, pero makalilikha ng maraming pagpapala. Para pang isang maliit na apoy. Ano yung posporo ba yun, Kuya Jo? Posporo. Pag sinindihan mong ganyan, ihagis mo yung maliit na apoy na yon sa gubat, pwede niyang sunugin ang buong gubat. Kaya napakahalaga kung paano natin gagamitin ang ating bibig galing sa matamang pag-iisip at mula sa malinis na puso. Naalala nyo ba nang may malakas na bagyo? Nasa bangka ang ating Panginoong Jesus. Lulubog. Napakalakas ng hangin. Ang mga swimmer sila ha, pero natakot. Mga swimmer yun. So ibig sabihin, extreme, exaggerate ang napakalakas na bagyong yun para matakot ang mga swimmer. Pero nung natatakot na sila, ginising nila si Jesus. Nasaan si Jesus? Tulog. Palagay nyo, tulog talaga si Jesus? Abe, kung ganito kahimbing matulog si Jesus, naku, mahirap palang tawagin to. Hindi. Dramatize lang yon. I want to test you. Sa gitna ng swimmer kayo at malakas ang ulan, tatawag ba kayo? Ano ginawa? Tumawag nga, kuya. Pero ano ginawang pagtawag? Bastos. Di nyo ba alintana? Ba, parang walang alam. Did you know? Di ba? Lulubog tayo, lulubog! May mga nananalangin, hindi magalang manalangin. Buti na lang si Lord, hindi mainitin ang ulo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw, mainitin ang ulo mo. Di ba? Di nyo pa alintana, lulubog tayo, lulubog! Sabi ni Lord, hinto! Tigil! Ano ginawa ni Lord? May ginabid pang hocus-pocus? Hindi. Bibig. Hinto! Tigil! Merong isang lalaking bulag. Ngayon din, magaling ka na. Pinagaling. Sa pamamagitan ng salita. Merong lumapit sa kanya, mataas ang posisyon, ang aking pong alipin ay may sakit, pero wag na kayong pumunta, sabihin nyo lang at gagaling. Ngayon din, magaling na siya. Gumaling! Dahil sa salita.
At yung salitang yan, minsan nakapaloob kung paano natin binabanggit ang pangalan ng isang tao. Dito po ako magsisimula. Breaking through the blessed life. Everybody say, blessed life. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo bang blessed ka? Ay, inform mo, FYI, blessed ka. Baka hindi niya alam kasi nakapokus sa problema. Ako, ang magaling family, ang Oliva family ay pinagpalang lubos. O, confess niyo po, apelido niyo ha. Okay, sabihin niyo, 1, 2, 3, go. Powerful po yan. Amen. Ako at ang Songgalia family, ako at ang pamilya ko, Songgalia family, Hosen family, ay pinagpalang lubos. Alam niyo, ang isang gustong-gusto ko kay Pastor Jan, ang prayer niya madalas, powerful declaration. Ang tahanang ito, ang bahay na ito, mula sa pintuan hanggang sa pinakadulo ng pader, ay pinagpalang lubos. Nakabili ko kami sa Israel, Ate Dali, yung kinakabit na ganyan. Nakaugalian ng mga Israelita, kinakabit sa kanilang pintuan. Yung coming in, coming out, the blessing of the Lord. Pagka lumalabas po kami, hindi dahil po relihiyoso kami, dahil sa isang parang anting-anting, hindi po. Nakagawian po namin, nakalagay sa aming pintuan, bless our coming in, bless our coming out. Napakahalaga na ikaw mismo ay recipient ng pananalita na pinagpapala mo ang buhay mo. Meron po tayong pagkukwentuhan sa umagang ito. Pag-usapan po natin ang buhay niya. Hindi siya masyadong sumikat sa Biblia. In fact, 2 verses lang ang binanggit ang kanyang pangalan. Pero ito ay nakaapekto ng marami kapag ito po ay binabasa. At makikita natin ano ang sitwasyon ng buhay po natin. 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. Basahin po natin. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. And Jabez cried out to the God of Israel, Oh, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Tingnan niyo po mabuti. Observe niyo. Nagbuntis ang nanay ni Jabez. At dito pa lamang po ang ganda ng description. Pagpapakilala kay Jabez was more honorable than his brothers. Ibig sabihin, may mga kapatid siya. Pero sa kanilang magkakapatid, he is more honorable. Pag sinabing honorable, marangal. Ibig sabihin, natatangi. Kung sila ay 7, 8, 10, 10, natatangi. Alam niyo po ba na whether we like it or not, mga magulang, sa mga anak natin, kahit pare-pareho nating mahal yan, merong isang natatangi. Kung nandyan ang anak mo, sabihin mo, natatangi ka. Kung natatangi ang katigasan ng ulo niya, natatangi nga. Kung pabait siya, natatangi nga. May natatangi. Negative man o positive, may natatangi. Pero hindi ibig sabihin, putok sa buho. Hindi ibig sabihin, hindi mo kadugo. May mga minsan pinapahintulutan ng Diyos na may natatangi. Para iyon pagbabantay ng panalangin. Para doon umakita na, wow, grabe si Lord. May miracle palang nakapaloob sa aking pamilya. Siya pala yung source of blessing. Kasi dito, halimbawa, itong si Jabez, natangi siya. Pero ito, may katangi siyang honorable. Everybody say honorable. Higit siyang marangal kaysa kanyang mga kapatid. Pero, nung siya'y pinagbubuntes, sabi ng kanyang ina, sabi niya, his mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Bagamat siya'y honorable, pero siya ay, sabihin na natin akin lang to, ipinaglihi sa sakit, sa sama ng loob, sa hirap at dusa. Kaya ang meaning ng Jabez means sorrow, means pain. Hindi ba kapag makinig po mabuti, mahalaga to sa pangalan nyo, mamaya magre-redeem tayo. Kanina umaga, bumaha po ng presensya ng Diyos. Ni-redeem namin mga pangalan nila. Kasi napakalaki ng kinalaman ng pangalan natin. Sa langit may pangalan din. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Imagine natin kung walang pangalan si Jesus. Sinabihan lang Lord. Pero nung nabuhay siya sa lupa, pinangalanan siyang Jesus. Pag sinabing Jesus, siya yung Emmanuel, tagapagligtas natin. Siya yung hari ng mga hari. So yung ibig sabihin ng Jesus, siya yung tagapagligtas, hari ng mga hari, Prince of Peace. Emmanuel, tinagurian siyang Emmanuel. So may ibig sabihin ang ating mga pangalan. Kaya napakahalaga na kung tayo man ay nalagyan ng ating pangalan ng maling meaning
o anumang kahulugan. At nung tayo po'y ipinagbubuntis, nasa gitna tayo ng hapis. Alam niyo po, kung madrona ako, alam ko po yan. Kapag nagbubuntis ang isang babae, iba ang emotion yan. Kaya nga sabi, huwag niyo hong pasasamain ang loob. Pampered niyo lang kasi 9 months lang yan. Kapag masayang nagbubuntis, nakukuha ng anak yon. Kapag laging positibo, di ba? Pero kapag may pinabubuntis mo, sobra ng hirap, away dito, away doon, nasasagap ng bata yun eh, yung spirit, yung nararamdaman ng ina, sumasalin sa nararamdaman ng anak. And nagkikreate ito ng hindi magandang emosyon na paglaki ng bata, dala-dala iyon. Nakukuha niyo po? Kaya minsan may mga bata na, bakit unusual ang attitude nito? Hindi ko naman ito pinalaki na mababa ang self-esteem at ang lalim ng self-pity yata. Paano mo po siya pinagbuntis? Balikan mo yung historical backgrounds. Balik ka sa umpisa. Ang nangyayari kasi, nakapakaraming nag-aaway-away at di nagkakaintindihan sa pamilya at magkakapitbahay o magkakaibigan dahil nagkapersonalan, dahil hindi mo ni root cause bakit ano ang nakapaloob sa problema ng taong ito. Kasi malaki kinalaman kung bakit ganyan ang attitude ng tao. Back to the future. Balikan natin ang history. Ako matama kong kinausap ang aking mga magulang sapagkat kakaiba pangalan ko, napansin nyo ba? Diwani Magaling. At kapag ikaw nagpunta, mahalaga yan pag nagpunta ka sa NBI, lalo na may kaapelyidot ka pangalan ka, lalabas ka na ibang bansa, may kaso yung pangalan mo, hindi ka makakalabas basta. Iimbestigahan ka. Ano ipakikita mo? Minsan yung thumb mark mo. O kaya, yung i-identify ka talaga, irurut ko sino nanay mo, ilan ang mga kapatid mo, ibabangga dito sa may kaso. Kaya napakahalaga ng pangalang yan. Ingatan mo yan. Dangal ng pagkatao mo yan. Lisensya mo yan. Para bang ganito, sige order ka lang, sabihin mo pangalan ko. Aba, binigyan ka, sabay sampal. Hindi, di ba? Pagka pumasok ka ng trabaho, minsan baker yan. Hindi na dumaan sa proseso. Bakit? May-ari ng kumpanya, kaibigan mo, sanggang dikit. Kaya kahit hindi ka ini-interview at nakita, pasok agad, promoted agad. Bakit? Pangalan lang ang binanggit mo. Amen? Meron akong pinagpapacheck-upan. Ang pila, grabe, mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw. Sikat na sikat ang doktor na to sa may kawayan. Dinadayo ng iba't ibang lugar. Sa dami po nang nagpapacheck-up, pag nagpa-check-up ka na madaling araw, sa gabi ka na ma-check-up o kaya balik ka bukas. Di ba, Tichat? Pero alam nyo, pag binanggit at nakita ko, nandiyan si Pastora Diwani, nako, kahit pang 110 ako, pak! Nasa unaw agad ako. Bakit? Kasi si Pastora Diwani, kaibigan ko yan. Pastor din yan. Pastor ako. Imagine na nagagawa ng pangalan mo. Pwede kang magtago dahil ang pangalan mo'y mapanganib, katakutan, at pwedeng maging masaya ang tao pag nababanggit ang pangalan mo. Si Jabez, langit at lupa, maging siya mismo, nakita niya, ang ganda naman ng Jabez. Pero may nakapaloob doon dahil nung ipinagbubuntis pa lang siya, nagkaroon na ng generational curses. Sa henerasyong pinagmulan niya, nagsimula sa pagbigkas ng bibig. Proverbs chapter 18, verse 20 to 21 says, "From the fruit of their mouth, a person's stomach is filled. With the harvest of their lips, they are satisfied. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruits." So there is power in tongue. Makapangyarihan. Dahil ang espiritu ng kaaway, ang pinakikinggan niyan ay ang sasabihin mo. Hindi niya kayang basahin ang laman ng isip mo, pero kahit anong lengguwahe ng language mo, kaya niyang basahin yon. Maging ang action mo. Pero hindi niya kayang alamin kung ano takbo ng isip mo. Magpapakita lang sa iyo ang kaaway para paglaruin sa isipan mo. Di ba, pag nagsabi ho ako rito, pulang mansanas na kay lutong-lutong, napipicture nyo na. Kagatin nyo ngayon, lumutong, grabe. Sino, ano nangyari? Dinescribe ng isip mo. So, ang mangyayari, yung nalagay sa isip mo, nadinig mo lang. Pero pwede mong baguhin yung takbo ng isip mo sa sinasabi kong mansanas. Pwede mong isipin papaya. Hindi ko mababasa na yan. Ikaw na yan eh. Pero kapag inisip mo, yung mansanas at pumunta ka sa palengke at bumili ka ng mansanas, basa ka na ng kaaway. So yung kilos mo, kayang basahin ng kaaway, pero hindi laman ang isip mo. Higit sa lahat, ang bibig mo ay kayang-kayang basahin ng kaaway. Bakit? Tumigil nga ang bagyo, tumigil ang alon sa pamagitan ng salita ni Jesus. Gumaling ang may sakit sa pamagitan ng salita ni Jesus. Maraming pinagaling si Jesus, salita lang.
Amen po ba? Salita lang. Kaya napakamakapangyarihan ng yung salita na ibababa sa sarili mo at sa pamilya mo. Ano ang ginawa ng pamilya ng nanay ni Jabez? Sabi niya, sobrang hirap. Sobrang hirap ng pagbubuntis ko. Sobrang hirap. Kaya ang nasagap po ng spirito ng buhay ni Jabez ay kahirapan. The name Jabez means sorrow, means pain. Jabez is only mentioned in a few verses in the whole entire Bible. First Chronicles 4, 9 and 10. Dalawang beses lang sa Bible, dalawang verses lang ipinakilala si Jabez. From what we can learn that Jabez was born out of sorrow or pain. Jabez has brothers. Jabez was considered honorable. Jabez's life, prayer, and requests were important enough to be noted in the Bible. The meaning behind Jabez's name, in Hebrew culture, name was a big deal. Napakahalaga po ng ipapangalan mo sa iyong anak ng mga panahon yon. It implied what the parents believe the child will become or their destiny in life. Naalala ko nung kumadrona ako, malapit na akong gumraduate, may nanganak pong kapitbahay namin, hindi inabutan po sa ospital. Sa tapat po ng sa tapat po ng lugar namin, nalamang ako po ay nag-aaral ng pagiging kumadrona. Tinawag po ako, sa tricycle po ng anak. Alam niyo ang ginawang pangalan doon sa bata? Trike. Hindi na pinag-isipan. Nung pandemya, may nanganak sa kasagsagan ng pandemya, ano pinangalan sa anak? Pandemic. Minsan hindi natin namamalayan na dinidestino natin ang ating mga mahal sa buhay ayon sa ating ibinigay na pangalan at hindi natin ito binasbasan. Sa Biblia ay napakahalaga ng pagbabasbas ng pangalan. From Abram to Abraham. Dahil ang Abram ay meaning of pagkabaog, pagkahirap, pagkalungkot. Pero pagdating na kung saan ay lumapit si Abraham at tinanggap ang calling, ang Abram ay naging Abraham, na ang ibig sabihin, the father of all nation. Nandyan po ba kayo? Kaya napakahalaga na tayo po mismo ay bumibigkas ng pagpapala. Naalala ko po, how important your name, sa 1 Samuel chapter 2, nung si Hannah ay nananalangin, asawa siya ni Elkanah, pati si Penina, dalawa ang asawa ni Elkanah ng panahong yon. Pero hindi na pwede ho ngayon. Nung panahong yon ng Old Testament, dalawa po, kinukonsider na okay pa yan, pero hindi na po ngayon. So si Elkanah ay may asawang si Penina at si Hannah. Si Penina ay may anak. May mga pagkakataong nag-aalay sila sa Lord. Pag nag-aalay sila sa Lord, marami ang ibinibigay kay Penina, samantalang kulang kay Hannah sapagkat nag-iisa siya. Naramdaman niya yung salpiti, naramdaman niya yung selos, inggit, na ayaw sana niyang maramdaman. Pero nakita niya na, teka, merong ano tawag dito? Hindi pantay sa gusto mo, hindi talaga magiging pantay. Pareho ko kayong asawa, pero may anak ako dito. Sa panahong yon ay parang ang feeling niya, api siya. Kaya ang ginawa ni Hannah, umapila sa Lord. Kaya merong Hannah's prayer. Nung nananalangin na siya, ito lang siya mag-pray. Yan, bumubuka lang ang bibig. Alam mo, pagka maralim na pala yung prayer mo, wala na talagang lumalabas dyan Ang lalim na sa kaluluwa mo Puso mo na yung nagsasalita. Kaya sa kakaibang gesture niya, nagulat ang isang priest. At sinabi niya sa sacerdote, nakainom ba to? Napagkamalang lasing. Ops, mga kapatid, where you are in the presence of God, where you are in the power of the Holy Spirit, yung mga po natural eyes, natural feelings, hindi po maaabot nito yung iyong nararamdaman. Unexplainable, extraordinary. Because you are in the presence of God. Kapag nasa presensya ka ng Diyos, yung natural na mata na titingin sa'yo, mapagkakamalan ka. When you are activate your faith at nagsasalita ka ng pananampalataya, pagtatawanan ka. Nakikita nyo ba yung parking lot? Soon, darating dyan ang isang magandang sasakyan. Tatawa sila. Paano magkakaroon? Wala ka naman trabaho. Nakikita nyo ba itong bakanting upuan? Soon, kasama ko ng asawa ko. Paano mangyayari yun? Iba relihiyon ng asawa mo. Iba kasi yung pagtanaw ng may pananampalataya. Iba kasi na nabubuhay ka sa Spirit ng Lord. Dahil ang mundong ito ay puno ng mga mabababaw na kaligayahan na magliligaw sa'yo kay Kristo. Napilit ipahahabol sa'yo ang mundo. Pilit lalansingin ka, liligawin ka. Kaya pag minsan, may nakita kang meron sila at wala ka, maiinggit ka na. Kapag nakita mo na naungusan ka na, sa mga reunion lang
Buti nga ngayon ang mga reunion, uniforme ang isusuot. Kasi bakit? Ayaw umaten ng iba, pagandahan ng damit niya. Nako, pati tonsil may alahas. Para lang ipakita mo na iba ako, iba narating ko. At dahil wala kang pambili pati uniform, sabi mo, I'm sorry kasi meron akong transaction. Pero ang totoo, naglalabada ka lang. Ayaw mong ipakita kung ano identity mo ngayon. Ang buhay sa daigdig na ito, kapag sumabay ka, punong-puno ng pang-iinggit. Nandyan po ba kayo? Babad tripping ka ng mundo, sabi ng bunso ko. Mami, nang babad trip na naman ng mundo. Salitang sanlibutan, pero totoo. Ayaw ng kaaway na sumaya ka. Ayaw ng kaaway na makarating ka sa original identity mo. Dahil ang original na disenyo mo ay pinagpala ka talaga. Amen. Maniwala kayo doon. Hindi disenyo ng Diyos na nabuhay ka, naging Kristiyano ka, at mamamatay kang dahop. Hindi disenyo ng Diyos na kung ano ang lahi mo, tumanda ka na naglilingkod, yan pa rin ang lahi mo. Lahi ng kung ano, lahi ng kung mamamatay ng maaga, may sakit karamdaman, lahi ng maraming asawa, lahi ng pagkakagulong pamilya, at sasabihin mong, wala akong magagawa, ito lahi ko. Huwag kang pumayag. Hindi ka dapat pumayag. Dahil may karapatan kang umayaw sa anumang inilalagay ng kaaway. Huwag mong tanggapin. Tinanggap mo na, ano magagawa ko? Minana ko to sa pamilya ko. Minana mo, pwedeng ang mana ay huwag tanggapin. Wave! Bigay nyo na lang uli kay Satanas yan kung yan ay mana ng rayuma. Mana ng kahirapan at mana ng agawan ng yaman. Agawan ng mana. Imagine, hanggang sa ikatlong lahi, nag-aaway ang mga magpamilya sa kapirasong lupa na manahan. Ang bandang huli mga kapirasong ang lupa, nalilibingan. Napanandalian lamang sa mundong ito. Don't get me wrong. Wala pa po ako sa status ng buhay ito. Lagi ko sinasabi, hindi ang yaman ng mundo ang makapaghuhusto ng pagkatao mo, kundi yaman ni Kristo na magbibigay ng karangalan sa pangalan mo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. So ano ginawa ni Hannah at Annabel? Ni-reverse niya, ni-redeem niya yung buhay niya, lumuhod. And then after a month, after a few weeks, nagbuntis. Ang pagre-redeem niya, Lord, pinapangako ko sa'yo, bigyan mo lang ako kahit isa lang, Lord. Iaalay ko sa'yo. Literally, Ate Dali, pagkatuli, tama ba ako? Pagkatuli kay Samuel, pinatira sa templo. Grabe yun. Paramdam mo lang, patikim mo lang na magiging ina ako. Ipakita mo lang na may Diyos ako, na may pananampalataya ako, i-redeem mo yung buhay ko. Nagkaanak, ate. Grabe, binigay sa templo, inalagaan ni Eli. Eto na, nung nasa hustong gulang, natutulog, Kuya Ed. Pagkasabihin nyo, katabi mo, huwag ka matulog. Kasi baka gisingin ni Lord yan. Pero mo, Kuya Ed, natutulog. Hindi ho tulog si Kuya Ed, kaya siya ako niya ako nakatingin. Sabi niya, Samuel, bumangon, Kuya Willie. Lumapit kanino? Kay Eli. Sabi niya, ba't niyo po ako tinatawag? Ay, hindi kita tinatawag. Nananaginip ka. Tulog ka uli. Tulog. Samuel. Tayo uli. Tinatawag niyo po ba talaga ako? Ay, hindi kita tinatawag. Ilang beses ba tumawag? Tatlo? Sa pangatlo, bingo ka na. De, joke lang. Samuel. Sabi ni Eli, teka, iba na to. 3 beses ka nang nagising at nadidinig mo, tinatawag kita. Boses na ng Diyos yun. Baka nahuhulog ka na sa kasalanan. Tinatawag ka ng Diyos, nagigilty ka na, nakokondem ka na. Tawag ng Diyos yun, hindi man pangalan mo, pero tinatawag ang kaluluwa mo. Baka mamaya, mali na yung landas mo, tinatawag ka na. Pagulo na buhay mo, tinatawag ka na. Balik ka na, balik. Dapat pa north ka, hindi pa south. Di baling magsimula uli. Huwag lang magpatuloy ng mali. Sabi ng paborito kong pastor, huwag mong gustuhin ang gusto mo lang ngayon. Kesa talagang gusto mo sa tunay na kaganapan ng patutunguhan mo. Merong mga gusto lang ngayon, kaya mo kinuha. Pero sa bandang huli, magpapahamak sa'yo. Pero may talagang gusto ka na magbibigay ng landasin sa'yo. Nandyan po ba kayo? Kaya tinawag niya. Nako, Samuel, si Lord na yan. Ano po gagawin ko? Ganito lang. Ano sabi? Hoy, bakit po, Panginoon, nakikinig ako? The rest is history. Bumaba ang anointing ng Lord. Bumaba ang intervention ng Lord. Bumaba ang pagpapala ng Panginoon. Saan tinawag si Samuel? Sa pangalan.
Hindi kinalabit. Hoy. May pangalan bang Hoy? How important your name. Isaiah 43 verse 1 says, "But now thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I am have redeemed you. I have called you by name. You are mine." Isaiah 43, igagampor natin. "But now thus says the Lord who created you, Jacob, and formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you through rivers. You shall not be swept away." Tinatawag kita kapag dadaan ka sa apoy ng problema. Hindi ka malulunod. Tinatawag kita. Kaya ingatan po natin ang tawag ng Diyos sa buhay natin. Tingnan niyo po natin, 3 points lang to kung paano na-redeem ni Jabez ang kanyang pangalan na meaning is sorrow, means pain. Ito po yun, 3 key points on the power of the prayer of Jabez. Number 1, Jabez was humble. Honorable, but humble. Honorable, but humble. Marangal, subalit, mapagpakumbaba. Minsan yung karangalan natin, yung naaabot natin sa buhay, nagiging pahamak pa ng buhay natin yan. Don't get me wrong. Alam ho ng wayan yan kung paano ko sila i-motivate. Kailangan ikaw maging best employee. Aral pa, aral pa. Si Pascay, sabi ko, deliver na lang ng Lord yung mapapangasawa. Gusto mag-aral na mag-aral 5 posisyon sa church. Pagkatapos ng kumuha ng civil service, nakagraduate, nag-aral ng masteral. Pagkatapos mag-masteral next year, by faith, ipagkaloob ng Lord, magdo-doctorate. Sabi ko, bakit? Sabi ko, fly high. Kung kaya ng mundo, kung kaya ng mga taong nasa mundo, kaya din ng mga Kristiyano. Nandyan po ba kayo? Disenyo mong pinagpala. Disenyo mong parangalan. Ang pangalan mo na pinagkatiwala ng Diyos, pangalan mo pa lang na pagpapala na ang iba. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. But Jabez was humble. Verse 10, letter A, Jabez cried out to the God of Israel. It says Jabez called out to the Lord. He realized that he was in need of God's intervention. He knew that blessing, protection, and increase could only come from God, that on his own he wouldn't be able to prosper. In our day and age, we tend to think all success or living the blessed life can be achieved with hard work, the right connection, and money. But Jabez understood an eternal truth that God is the one who opens door, gives favor, provides, and protects. Oo, posible namang makuha mo pagpapala. Inubos mo ba naman ang lakas mo Pero yung iba yung pagpapalang galing sa Diyos. Na may kasamang lakas mo. Na may bahagi ka. Harangin man ang daigdig ng mundong ito na naiinggit at ayaw kang payamanin, hindi maaagaw ang pagpapalang para sa'yo. Tanyo kung gaano kahalaga ang pangalan. Dolores Noriega. Nakatakda po na meron kayong package of blessing. Dolores Noriega, nakalagay sa address mo. Palagay mo mapupunta kay Helen yon? Hindi po, ate. Bakit nakapangalan sa'yo? Checking ang nakalagay sa pangalan mo Hindi basta-basta mai-kakash ng sino man yan. Nandyan po ba kayo? Sabihin na natin, ginaya ko ID. Oh, let me see. Signature, let me see the ID. May interview pa. Kaya pag ang pagpapalay para sa'yo, harangin man ang sinasabi ng mundo na kamalasan, darating ang pagpapala, magtiwala lang at magpakumbaba. Amen! Itinataas ng Diyos ang sinasabing, apart from God, I can do nothing. Honorable but humble. Alam ni Jabez ang paglapit niya sa Diyos. Marami siyang pwedeng gawin. Marangal nga Yun ang pinakita honorable. May katangian, pero ilam niya na ang tanging magbubukas ng pagpapalay, walang iba kundi ang Diyos. Apply lang ng trabaho. Kapag hindi natanggap, tawa ka lang. Bakit? May ibang pinto na mas magandang bubuksan ng Diyos. Pagka Kristiyano ka, priority lane ka. Alam niyo bang mayroong lane, priority lane ba tawag doon? Kung sa mundo, kaya may mga priority, minsan pumila po ako sa isang supermarket. Senior citizen pala yon. Nakapila ako. Titig sa akin, nagkataong nagpag-gray ako ng buhok. Pag tinanggap naman po ako, pero titig po sa akin. Hindi ko lang alam kung sabi niya, ang ganda namang senior nito. Hindi, biro lang. Pero sabi niya, so dahil tinanggap niya, ilan na po apo niyo? Naku, masasaktan ng damdamin ko.
kahinaan ko yun eh. Yung mapagkamalang anak ko si Pastor Jan. Okay lang sana kung kapatid ko si Kai. Sasama naman ang loob ng anak ko. Sabi ko, meron na akong restaurant eh. Ang sabi, may naghihintay po sa inyo yung anak nyo. Kailan ako sinundo ng anak ko? Ayun po, nakamotor. Yung pala si Pastor Jan. Tinawagan ko yung kabigan ko, lieutenant. Sabi ko, pasaran nyo nga yung restaurant eh. Joke. Diyos ko. Gusto mo ba yun? Blessing Joy? Anak mo yan? Bisal, iiral eh, no? O, ito na yung storya. Tumatawa po yung nasa FB Live. Ito na yung sa storya. Masasaktan ako. Bakit? Pinatanda mo itsura ko, katakot-takot na skincare ang ginagawa ko sa mukha ko. Tapos sasabihin mo, ilan ang apo ko? Nabasa niya siguro ang mukha ko, ayoko naman mag-react, baka may camera. Camera ng langit. Sabi ko, bakit? Sa tingin mo, ilan ang apo ko? Hindi ho ba senior na kayo? Sasama loob ko. Makita-kita ko, buti na lang tumirik ang mata ko, nakita ko, nakapila pala ako sa senior citizen. Pagkakasalain ko pa. Minsan mali pinipilaan natin eh. Tapos kapag ka nag-consequences, kung sino-sino sinisisi natin. Sabi ng anak ko nung isang araw, kaya ito ginawa kong message eh, Mami, pagka ba nag-consequences kasi nahulog sa kasalanan o kaya nagkasala, pag humingi na sa Lord, wala na yung consequences. So, ay hindi anak. Kita mo nga merong isang artista, pinatay yung ina, na born again, pinuntahan sa kulungan yung pumatay, at hindi iba sa kanya yung pumatay, katiwala niya. O nung humihingi na ng tawad, hinalikan pa nung artista yung kamay nung pumatay sa ina niya. Pinatawad. Pero pagkatapos patawarin, di ba binalik sa kulungan? Hindi natin maiiwasan ang consequences. Kahit lumuhod ka ng lumuhod, humingi ng tawad. Kasi gusto ng Diyos, hindi mo balikan ang anumang uri ng kasalanang magpapabagsak sa'yo. Kaya ibang issue na yung bakit tong buhay ko, nabubuhay naman ako maayos ah. Kung may mga kasalanan man ako, dagli kong inihingi ng tawad, baka hindi problema yung kahinaan mo. Ang problema, kung ano ang nakagisnan mong lahi. Huwag mong tanggapin yan. Nandyan po ba kayo? Baka mamaya, hindi naman problema kung ano yung sipag mo. Masipag naman ako. Tamang timbangan ang ginagamit ko, pero bakit ganon? Daw pa rin. Teka, baka mamaya, lahi kayo ng mahihirap. Baka mamaya, ang lahi mo, lahi ng ano. I remember, Pastora Helen, gamitin ko ng testimony mo. Alam niyo naman yung testimony ni Pastora Helen, di ba? Exclusive for EGR. 14, 15 years. 14 ka ba ng 14? 14 years old, kinidnap po siya. Buti na lang, gwapo yung kumidnap. Ni-rape po siya, ni-rape. So talagang buhay niya naging miserable kasi parang ang layo, yung pala piniikot-ikot lang sa isang lugar ng may kawayan. So walang choice, di siya makaalis. Bakit galing siyang probinsya, hindi siya makalabas? Wala siyang choice. Ang nag-rape pa sa kanya, pananagutan naman siya. Lasinggero, adik. Kaya nung minsang miserable na yung buhay niya, nung malasing, nilunod niya sa isang plangganang maliit. Ang lasing pala, kapag nalasing ka, pag nilunod kang ganyan, hindi mo kaya iangat sarili mo. At parang pumatay lang ng pusa, lumabas. Humarap pa sa biyanan niya. Nakaramdam yung biyanan, kasi lasing yung anak, binalikan, nakita niya, naghihingalo na yung anak niya. Alam mo, ginawa ng biyan niya, kayo talaga mga Bisaya, nilahi eh. Sorry po sa mga Bisaya, kayo mga Bisaya, nilahi na. Hanggang sa gano'n, nagiging miserable. Hanggang sa dumating sa point, nakakilala sila sa Panginoon. Dito na nagsimula kung paano pinatid ng Espiritu ng Diyos anumang mga lahi na nag-uugnay sa Kanya. Natakot na si Helen. Kasi nabaog siya. Bakit baog si Helen? Samantalang 10 kayo magkakapatid, iba-iba ama. Iba-iba ina, no? Sorry Helen, sabihin na natin 10 silang magkakapatid, iba-iba ang ina. For the record. Dahil ang lahi nila, yung asawa, yung tatay niya ay hindi nasisiyan sa isang babae lang. Yun ang ikinatakot ni Helen. Buong buhay niya takot. Hindi pa nagkaanak. Nung nagkaanak na, heto na. Sobrang higpit. Lalo na pag 14 years old na. Iniisip niya, baka may napakahigpit. Pag may mga nanliligaw, lisik pa lang ng mata, umaayaw na nanliligaw doon sa anak niya. Dumadaan talaga sa matinding interview. Hanggang sa naglingkod sila na naglingkod sa Panginoon. Heto na. Tumatanda anak mo. Lagpas na sa 14, lagpas na sa 18, lagpas na sa 21. Tapos na sumpa. At saka nagpatuloy ka maglingkod. Mag-pray na tayo. Pag-pray natin ng tamang lalaki. May dumating na lalaki sa ko, hindi ka gwapuhan, pero gwapo puso niya. Pag-pray na natin. Iba tibok ng puso ko dyan. Sabi niya, iba rin ang tibok ng puso ko rito. Iba yung agreement ng nanay tsaka spiritual mother eh. Sabi mo, kung talagang gusto na niya yan, gusto na. Sige.
Yung kasal na hindi naranasan ni Helen, kasal na naranasan ng anak niya. Eto lang po, may kaedada na. Akalain mo, basag, putol ang sumpa ng pagkabaog, nagkaanak ang kanyang anak, magkasunod pa, dalawa na agad ang apo, nabasag, anumang stronghold, generational curse, nabasag sa buhay niya. Hindi niya pinayagan. Hindi ako papayag na yung karanasan ko mangyayari sa anak ko. Yung pagkabaog ko, yung aking pamilya ay masisira. Hindi ako papayag. Tinayuan ni Pastora Helen ang katwiran at pangako ng Diyos na magkaroon ako ng blessed family. Kaya may karapatan ka, may lakas ka na binigay ang Diyos. Ano pa ang ginawa ni Jabez? Jabez had faith. He didn't let his name him. Hindi niya hinayaan ang kanyang pangalan ay maging kanyang pangalan sa hirap ng buhay. Verse 10, oh, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. May kwento po ako, kinuwento ko to kanina. Noong napunta po kami ng Hong Kong, ng buong JIL may kawayan. Hindi naman buo, mga 35 yata kami. Punta kami ng Hong Kong. Nung pauwi na po kami ng Pilipinas, pasok na sa immigration, dapat grupo kami. Si Pastor Jan naiiwan, sabi niya, CR lang ako. Sabi ko, sige. Kaya lang hinahanap na ako doon. Ang ginawa ko, dahil bukas naman yung immigration, pumasok akong ganyan para lang kumaway sa aking mga kasama na, eto lang ako, wait lang. Hindi ko alam, nung pagpasok ko sandaling yun, nakita ko si Pastor Jan namumutla. Takbo ng takbo, kung kanino tatanong. Nagulat ako kasi never in my entire life makita ko si Pastor ng ganun. Kasi bigote pa lang no, machong-macho na. Takbo siya. As in panic. Nangangatog. Tapos sabi ko, Dad, alam nyo, pagkakita sa akin, sabi niya, bakit ba ako iniwan? Diyos ko, my God, narinig ng buong Hong Kong airport. Kahinaan kong sigawan. Namula mata ko, sabi ko, hindi, nandito lang ako, Dad. Ba't mo ako iniwan? Mumula yung mata. Sabi ko, tara na. Sabi ko, ba't big deal? Taka ko. So, nasa aeroplano kami, tahimik ako kasi sinigawan ako eh. Mga lalaki, wag nyo sisigawan ng asawa nyo sa gitna ng crowd. Kurutin nyo na yan ng matindi, wag nyo na sisigawan. Di ba, mga babae? Yung sigawan mo, sakit. Pero sabi ko nga, ayoko siyang i-deal. Kami po mag-asawa madalas silent settlement. Huwag na nating bigyan ng malaking argumento, ang maliit na bagay lang na magiging daan para magkasumpaan ng salita meron tayo. Effective po sa amin. Ang silent argument, ang silent settlement. May kape siya kinabukasan, may sinangag na malutong, meron tinapay, planchado damit niya. Kahit ganito si Pastora. Hindi ko pinepersonal na sinigawan mo ako, bahala ka, magplancha ka dyan. Magsangag ka. Nanigaw ka eh. Hindi, asawa ko yun eh. Kasama sa pinakasalan ko, kung sisigawan niya ako, nasisigawan. Pero iayos natin. Dumaan ang maraming pagkakataon. Every time na nawawala po ako, magka-date kami, nasisira date namin. Nag-CR lang ako, di na ako nagpaalam, SM Marilawlak. Sisigawan mo ako. Tara, uwi na tayo, nang iiwan ka pala. Sabi ko, my God, bakit ganun? Sabi ko, Lord, expose mo bakit ganito yung asawa ko. Unusual. One time, nagkwentuhan ho kami. Dapat sa mag-asawa nagkukwentuhan eh. Sabi niya, alam mo ma, takot na takot akong iwan. Minsan naiwan ako, sabi niya, Kuya Jo, nasa Iraya daw kayo. Naiwan siya, lakas-lakas ng ulan. Sabi niya, kasi nadinig ko minsan, tara, labas tayo, sabi nung nanay niya. Ang gustong-gusto daw isasama si Kuya Jo. Huwag natin isama niya si Jan, marot, malikot. Natatak pala sa isip niya yung bata siya. May mga lakad na hindi siya nakakasama. May mga time na naiiwan siya. Tumanim. Sumugat. Hindi lang basta peklat. Kaya may maliliit na pagkakataon, bumabasag ng personalidad niya na dapat ay maayos ang takbo ng isip niya. Kasi may trauma siya sa nakaraan. Kinikilabutan po ako, ilan ang may trauma po sa ating FB Live. Na nagiging hadlang para hindi dumalo yung pagpapala. Maliit na pangyayari at sitwasyon na nagbigay ng malalim na sugat sa iyong puso at takot na traumatize ka. Na nagkakaroon ng epekto sa attitude at character mo na naisasalin mo sa mga anak mo. Alam niyo po ba na ang mga anak ko kailanman hindi natutong maglaro ng laruan? Si Kai, never kung nakitang humawak ng manika. Pero nung anak ko si Kai, 2 aparador ang stop toys ni Kai.
Alam nyo yung isang resto na pag bumili ka nun, mayroong Happy Meal. Ang collection ko nun. Pag pumunta ako ng Divisoria Stop Toys, binigyan ako ni Ate Dory ng 2 sakong stop toys. Sabi niya, pamigay mo sa mga bata, pero yung isang sako sa'yo. Pag akyat mo sa taas, puro stop toys. Meron pa yung Barbie. May collection po ako noon, lahat ng damit. Pero never na hinipo ni Kai. Napagtanto ko, hindi si Kai ang may gusto, ako. Defribe ako sa laruan. Ginagawa kong laruan yung binilot na tuwalya, tsaka ako hehele. Towel. Never in my entire life na nagkaroon ako ng manika. Na gustong-gusto kong magkaroon ng manika. Dahil sa kahirapan ng buhay. Nang ako'y magkaanak at kaya kong bumili ng manika, bumili ng manika. Lakni, minsan hindi hinawakan ng anak ko. Alam nyo, nung makita ko na may self-pity ako sa eryang yon, sabi ko, i-stand ako sa katotohanang iba na ang buhay ko ngayon. Wala na akong dapat awa sa sarili ko at wala akong dapat balikan na mga regret sa buhay ko. Naku po, pinamigay ko yung lahat ng manikang yon. Wala akong itinira kahit isa. Sino maglalaro nun? Alam mo si Pastor Jan. Yung pala yun. Don't get me wrong, ako may mga collection kayo. Don't get me wrong. Minsan kasi nakaka-effect sa buhay natin. Oh, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. Niredeem niya yung buhay niya. Kung ito man ang nakalagay sa pangalan ko, I will redeem. Re-redeem ko to. Ipapanganak muli ang pangalang ito. I am a blessed. Blessed ako, pinagpala ako, pinagtibay ako ng Diyos. He humbled himself. And then he prayed with faith. And number 3, Jabez understood the power of prayer. Kaya buong tapang, buong tatag, buong lakas, humingi siya ng biyaya sa Panginoon. Jabez brought it before God. He didn't just think, oh yeah, God is going to bless me. He understood the power of prayer. He knew that for those desired to come to fulfillment, he needed to call out of God to make them known. Verse 10, and God granted his request. Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. There is power in prayer to redeem yung buhay po natin. Huwag tayong pumayag. Huwag tayong pumayag. Kami ho, lagi namin pinapaalala sa mga anak namin, anuman ang gawin ng biyaya at pagpapala ng Diyos, kung sakali mang pagpalain tayo ng Diyos, hindi nyo dapat pag-awayan ng biyaya. Hindi kayo magkakapikunan. Alam nyo, motivation namin sa mga anak namin, let's enjoy ang mga pagpapalang binibigay ng sinumang tao. Pero huwag kang pa-compromise sa pagpapala at sa taong nagbigay. Baka mamaya, nakasunod ka na sa taong nagbibigay, hindi sa Diyos na nagbigay ng pagpapala sa taong yon para ikay bigyan ng biyaya. Galing na po ako dyan At doon ko natutunan na kayang humipo ng Diyos ng sitwasyon na tao para lamang ikaw ay pagpalain. Hindi problema sa Diyos ang pagpapala. Learning in the life of Jabez prayer, mabilis lang. Don't pass on your pain. As the difficult of the pregnancy and childbirth may have been for Jabez's mother, she continued that cycle of pain by passing that pain on to her child. We must take care not to pass on our pain. Just because we are hurting doesn't give us the right to hurt others. Sabi nung isang quotation, it is up to us to break generational curses. When they say it's turn in the family, you tell them this is where it runs out. Deuteronomy 28 verse 1 to 68. And if you faithfully obey the voice of the Lord, your God, being careful to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nation of the earth. Huwag natin ipasa. Huwag tayong matakot sa mga kabataan na hindi maganda ang pinagmulang pamilya. Huwag natin sabing ayoko na lang mag-asawa kung ganito ang pamilya ko. Wag! Maiba ka. Iba ka. Iba ka. Sabihin mo sa katabi mo, maiba tayo. Kunin mo ang pagpapalang talagang para sa'yo. Huwag mong payagan. Kaya nga ka nandyan representative ka ng pamilya mo at ng mga anak mo. You can always pray to your Heavenly Father. Psalm 68 verse 5. Father to the fatherless. Lagi nating hingin sa Diyos ang mga bagay
na makabubuti po sa buhay ng bawat isa. And we can bring God our pain sa mga panahon na tila baga sinasaktan tayo ng kaaway. Alam nyo, mapanakit ang mundo, tandaan nyo. Naranasan nyo bang wala kang ginagawa pero sinasaktan ka? Naranasan nyo ba na gumawa ka ng mabuti pero sinaktan ka? Si Jesus ganun eh. Nagpakain sa mga nagugutom, nagpagaling sa mga may sakit. Bumuhay ng mga patay, pero sinaktan siya mentally, emotionally, spiritually, verbally. Pero hanggang sa krus ng Kalbaryo, umapila pa rin si Jesus. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa, Lord. Hindi nila alam. Pwede nabihin natin to hindi ko alam. Totoo naman po yun, binablind tayo ng kaaway kapag wala ang focus natin sa Lord. Kahit ano ginagawa natin sa mundo, focus lang po tayo kung kalooban ba ng Diyos ang gagawin po natin. Uso yata scam. Nandyan po ba kayo? Grabe mga hakang kaaway. Account mo, nahahak. Identification mo, nag-aagaaya. Parang wala ka ng kapanatagan. Yung bangkong pera mo sa bangko, nawi-withdraw ng di namamalayan. Nauubos yung laman mo sa ATM mo, pati GCash mo nawawala. Ay, i-trace mo, ano course doon? Baka hindi mo na ibibigay ang para sa Diyos. Tandaan nyo to, nagturo ako last week. Kahit anong binding and loosing mo, espiritu ng kahirapan, lumayas ka! Espiritu ng pagdarap, lumayas ka! Espiritu ng panggigipit, lumayas ka! Hindi ho lalayas. Hindi lalayas. Lalong magigipit. Kasi walang ginalaman na minsan ng demonyo sa finances mo. Ang may kinalaman, ikaw. Hanggat hindi mo binibigay ang para sa Diyos, kahit maraming pagpapala, pakiramdam mo, gipit ka pa rin. Amen po ba? At ang kinikilala sa langit, hindi yung receiver, giver. Sa larangan po ng finances, minsan may curse. Bakit? Kasi hinayaan mo na hanggang doon na lang ang buhay mo. Si Kat, yung unang sakay niya sa eroplano, Philippine Airlines agad. Bata pa siya noon. Talagang nilanghap niya lahat. Yan lahat. Tapos, gusto niya ng tubig. Sabi ko, mahal ang tubig sa eroplano, di ba? Sabi niya, bili ako. Kasi baka daw ibalasan ng tubig sa eroplano. Dito yung tubig. Diyos ko ba naman yung tubig, pag dito, 30 pesos lang, doon 180 sa aeroplano. Pareho lang naman. Sabi ko, bakit ba anak, titikman ko lang tubig sa aeroplano. So sabi ko, next time na lang, pagkabalik natin. So hindi ko siya pinabili ng tubig. Pagbaba niya, sabi niya, Mami, may CR ba sa aeroplano? Sabi ko, meron. CCR ako pag akit uli natin, ha? Kasi ayoko kung dumaan ng pagkabata niya na nandun na kami, hindi niya pa natikman, pwede naman niyang tikman. Kailan uli kami sasakay ng eroplano. So, pikit mata, gusto ko sanang dayain. Pwede ako magtago ng tubig, kunwari, galing sa eroplano. Hindi, bawal di ba? Pagdating doon, umorder po ako tubig. Sabi ko, anak, tubig. Inom siya. Sabi niya, Mami, ba't ganun? Iba lasa ng tubig sa eroplano. Pareho lang naman yun. Wilkins din, pagbaba mo, Wilkins. Bakit? Naiiba pakiramdam mo kung saan ka naroon. Pati panlasa mo minsan. Bakit yung kare-kare sa restaurant mamahalin, iba? Sa luto ni Helen. Pero pagka luto lang ni Helen, masarap, walang kumparato, wala! Nung kumain ka sa masarap na restaurant, dahil ang motivation mo, mahal to, kaya masarap. Kaya sabi mo, wala pala yung sa kare-kare ni Helen. Kasi na-motivate ka, pati panlasa mo, umayon sa motivation mo, kaya wala ang identification mo. Beware for your motivation. Baka mamaya mali ang motivation mo. Pati sa pagpapaaral at pagpapalaki ng anak. Makinig pong maguti. Taas ang kamay ng mga magulang. Hindi ka nagpapaaral at nagpapalaki ng anak para bayaran ang lahat ng utang mo at buhayin ka at pagkatapos mamahinga ka na lang. Pasensya na po Pasensya na. Magparami ka ng anak. Para kapag minalas ka dito, sa pangalawa, swerte. Minalas ka sa pangatlo, mag-anak ka na mag-anak. Para kung malas ka sa 5, merong pang 5 natitira na bubuhay sa'yo. Taas ang mga anak, kamay. Ngayon ayaw nyo, para sa inyo to. Nasa inyo kanina. Mga anak, hindi ko sinasabing obligasyon nyo pagpalain yung mga magulang nyo. Pero mas magandang pagpalain, una sa lahat, bago iba, ay ang magulang nyo. Ang pinakamabisang butas na pagpapala para pumasok ang biyaya ay bukas na butas na pagpapala para sa magulang. Kinikilig ang Kuya Selo ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Bless naman yan. Grabe naman ang mga sinusuot niyan. Amen ba? Nung magtrabaho po si Pascay, first fruit niya sa akin. Mami, hindi naman siguro kasalanan, pero first fruit ko sa'yo. Binili ako ng mamahaling, eto yun, no?
Praise God. Kada bonus, iniisip po ni Kai for the glory of God. Pinakamasarap na restaurant na paborito ni Paz. Pag Pasko, sagot niya po ang aming pamasko. Hindi ho biro yung pamasko namin. Kasi yung buong bonus niya, lahat doon, nandun sa pamasko. For the glory of God. And no wonder, bakit yun lang ang sweldo niya, laki ng tithes niya. Sabi ko, baka nilalaki mo, hindi mami eh. Alam naman sa church na may trabaho ko, minsan may nag-aabot pa eh. At minsan may nag-aabot ng kailangan ko na hindi ko na binili. Ganun yung, ba't ako napunta ron? Pero pagpapala yun eh, nasaan ako? Minsan nasasaktan tayo, sa segue ko na lang. We can bring God our fame. Marami kasi tayong discouragement, kabiguan. Na minsan, ang lahat ng sakit na ito, ina-address natin sa iba. Sabihin natin na may taong ginamit para masaktan ka. May mga salita na nadinig ka. Pero wag mong i-address muna sa iba, i-address mo sa sarili mo. Paano mo tinanggap? Nabully po yung anak ko. Ako, yawang awado sa anak ko, nabully. Siyempre, hindi ko nalang pinakikita sa kanya yung pag-iyak ko. Minsan sa amin, ayaw na nila makakabigat sa akin. Sobrang bully. At minsan, nagbukas po ako ng, magdi-delete ako ng mga picture. Merong masasakit na salita doon, binuli po siya doon sa pagsasayaw niya. Natuwa lang ako kasi sabi ko, imbis na mabully ka na, ang motivation, ma-depress ka at ma-discourage ka, labanan mo bully. Kung pangit ka sa paningin nila, magpaganda ka. Kung pangit ang ugali mo, magpakabait ka. Kung madamot ang tingin sa'yo, maging palabigay ka. Yun ang magbisang panlaban sa gawa ng kadiliman para lalo kang pagpalain. Amen. Huli na lang po, we can ask God for blessing. Hingi tayo pagpapala kay Lord. Ate Dali, tuntua ako sa inyo pag gumaganong kayo. Gumano ka nga, Ate Dali. Hingi, Lord. Sabi ni Ate Dali, Lord, pengi naman. Ganyan siya. Every time na magtuturo si Ate Dali ng giving, lagi niya sinasabi, wala naman talaga akong trabaho. Kaya sabi ko, pengi, Lord, pengi, Lord. Kaya gano'n na rin ako manghingi kay Lord, Lord, pengi. Paano manghingi mga anak nyo? Siguro sa pagganyan natin sa pagsamba natin, may mga pagkakataon, ilapad natin, Lord, pengi naman. Pagsasamba ka, nakaganyan. Paghihingi ka, nakaganyan. Ang lapad ng palad ng Diyos para tayo pagpalain. Philippians 4:19. We need God to keep us out of trouble. Ay, yung prayer ni Jabez, ilayo mo ako sa trouble. Bagamat minsan malapit sa trouble, ilayo mo po ako sa trouble. Ilayo nyo po ako sa mga taong ang hangad lang ay manggulo ng buhay. Ilayo nyo po ako. Number 6, it's honorable to want to stop the pain. It's honorable to want to stop the pain. Yun ang nangyari po. Kaya no. Thank you, Ate Lilia. Good morning, Lilia Espanyola from Dubai. Bukas po pala yun ako. God bless you. Nabe-bless daw po siya. May nanood tayo from Dubai, from Cavite, from Laguna, from Zambales, from Pangasinan. Nanonood po sila at napagpapala ng mensahe ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Kayo po na nandyan, kung meron generational curses, huwag tayong pumayag. May pangako ang Panginoon at may plano siya sa buhay ng bawat isa. In conclusion, you will be the one to break generational curses in your family. You will be the one to show the next generation in your family what a real God-ordained marriage looks like. Your family will see the perfect representation of Christ's love through your marriage. Sa oras pong ito, ang gagawin po natin ay paglapit Diyos, in behalf of our family, in behalf of your name, in behalf of your surname, your apelido, ihingi natin sa tawad sa Diyos. Ano man ang lumabas sa ating bibig, may mga sinambit man ng sinumang tao, maging ang ating lahi, ihingi natin ang tawad sa Diyos yun, at hingin natin ang abag ng Panginoon. Magpakumbabang lumapit sa Diyos. Hayaan nating ibaba niya ang langit sa ating kalagitnaan. Maputol ang anumang gawa ng kadiliman, bunga ng maling pananalita, bunga ng kasalanang nagawa ng ating lahi na hanggang ngayon ay pinaghihirapan po natin at pinagbabayaran. Ito ang henerasyon ng pinagpala ng Diyos. Amen. Sa henerasyon mo, hayaan mong maputol ang lahat ng gawa ng kadiliman dahil sa sumpa ng kasalanan. Wala tayong gagawin ngayon kundi i-redeem ang buhay natin sa harapan ng Diyos. Just continue to bow your head right now. Awitin po natin ito ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Narito kami, nagpapakumbaba. Give you praise, Lord.
Tumayo po tayong lahat at sambahin ang Diyos. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. This is our desire, Lord. This is our desire. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. As we continue to worship the Lord our God, magkaroon po tayo ng sariling pakikipag-usap sa Diyos na ating pinaglilingkuran at kinikilala. Kung may mga sitwasyon, mga pangyayari na paulit-ulit at paulit-ulit at paulit-ulit na lamang po, balikan po natin yung ating historical background, yung ating buhay sa nakaraan. Silipin po natin sandali. Saan ka lumaki, paano ka pinalaki, at sinong yung magulang. At kung hindi mo na matrace right now, bago nating awitin na iparanas mo sa amin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan at kalwalatian, open your mouth and confess it to God. Na Lord, nagpapakumbaba kami, humingi kami ng tawad, palayain niyo po kami, Lord. Palitan mo po ng pagpapala lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa aming isip at puso. Sa henerasyon ko at ng aking pamilya at ng aking anak, mapuputol anumang gawa ng kadilimang bunga ng kasalanan. Kagaya ni Jabez, Lord, and hallelujah. Jabez cried out to God of Israel, oh, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain, oh God. Enlarge our territory, oh God. Let your hand be with us, oh God, in the name of Jesus. Keep us from harms, oh God, so that we will be free from all the pain, Lord, in Jesus' name. Lumalapit kami ng buong puso, buong kapakumbabaan, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, i-redeem mo po, Panginoon, ang iyong mga anak, mga babae at lalaki na narito. I-redeem mo kami sa anumang mga generational, Lord, lahi na kung saan ay nandun ang sumpa. Lahi na dahil sa kasalanan, Panginoon, ay hanggang ngayon ay nasa aming buhay. Maputol ang mga maling paraan ng pagpapalaki sa mga anak. Maputol ang mga maling paraan ng relasyon. Maputol anumang sumpa ng kasalanan na namamana. Maputol anumang pagkasira ng pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Maputol anumang ugnayan ng nakaraan na nagpapahirap sa kasalukuyan sa iyong mga anak. Redeem us, Lord. Redeem us, O God. In the name of Jesus. And right now, let us lift our hands at iparanas mo, Panginoon, ang iyong lakas, biyaya at pagpapala. Lift your hands. Be redeemed. Be blessed. Redeem and blessed. Bless our souls. Hallelujah. Redeem your people. Redeem. Hallelujah.
Salamat sa kapangyarihan ng iyong pangalan kami pinagpala. Salamat sa iyong pangalan na nagbigay ng laya. Pinagpalang lubos ang iyong mga anak. Pinalaya sa anumang uri ng kasalanan. Pinagaling, pinagpala, binigyan ng mahabang buhay. Pinutol ang sumpa. Kaya kami ngayon ay malaya! Hallelujah! And we bring back all to you the glory, all the praises. In the mighty name of Jesus we pray, and everybody say, Amen.